Ang former World Boxing Council Featherweight World Champion na si Mark Magnifico Magsayo ay umaming hindi niya papalagan ang may hawak ngayon sa kanyang WBC belt noon na si Stephen Fulton. Ang dala ni Magsayo alamin. Sa wakas, tinanggap na nga ng undisputed world champion na si Naoya Inoue na palagan ang World Boxing Association Interim Super Bantamweight Champion na si Murjan Akmadaliv. Pero dapat, sa baluarte ni Inoue dapat gaganapin ng laban at hindi sa Saudi Arabia. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwento mo na! Sobrang prangka na sinagot ni Magsayo ang isang boxing fan na kung saan nagsuggest ito na dapat ang palagan na lang ni Magsayo ay itong si Fulton na hawak ngayon ang dating world title belt ni Magsayo na nabakla sa kanya sa laban niya kontra kay Ray Vargas. Kaya naman ang naging sagot ni Magsayo ay sa timbang na 126 pounds ay dehydrated na si Magsayo. Mabigat na dahilan ito kay Magsayo lalong-lalo na dahil sa pagiging dehydrated niya sa huling laban niya sa 126 pounds kontra yan kay Brandon Figueroa ay isang factor din ito kung bakit siya natalo. Pero alam naman natin mga kwento na tulubigay ang ating pambato at halos inubusan niya ang laman ng kanyang gasolina sa kanyang tangke. Isang magandang suggestion din naman ito mga kwento na namungkay ng boxing fan na kung di man makaharap ni Magsayo ang tumalo sa kanya na si Brandon Figueroa, pero kung makaharap niya si Fulton ay magandang tsansa para makapagiganti siya na tinalo ni Fulton itong si Figueroa. Pero malabo itong mangyayari dahil si Fulton ay mananatili pa yan sa 126 pounds o sa featherweight division dahil hinihintay pa niya itong si Inoue na akyat sa featherweight at hawak niya ang alas dahil nasa kanya ang WBC World Title Belt bilang pain niya muli kay Inoue para siya ay palagan. Kaya ang Magsayo kontra Fulton ay mahirap pa yan mga kwento. Siguro kung darating na ang panahon na si Fulton ay aakyat na yan sa Super Featherweight Division ay pwede yan. Dahil nakarank itong si Magsayo sa Lightweight Division at sa Super Featherweight Division. Dalawang dibisyon ang kanyang pwedeng pagpipilian kung saan ang malaking laban ay yan ang kanyang sunggaban agad. Nasa Super Featherweight at Lightweight Division si Magsayo na nakarank. Kaya nga inamon niya ang WBA Super Featherweight Champion na si Lamont Rhodes Jr. at pati na rin si Gervonta Tank Davis na nasa Lightweight Division. Ang kondisyon lang ni Magsayo ay basta hindi lang siya dehydrated ay papalagan niya talaga ang dalawang mga world champions. Samantala, sa Ring Magazine at sa Yo News Japan, parehong nagsabi na tinanggap na nga ang labang Inoue kontra kay Akmadaliv. Sa taong 2025 ay dalawang mga kalaban na ang binanggit na makakalaban ni Inoue. Ngayong May 4 kontra yan kay Ramon Cardenas sa Amerika. September 14 naman kontra kay Akmadaliv sa Japan. Kaya lang, kahit na matagal ng mandatory challenger itong si Akma sa WBA belt ni Inoue at si Akma pa ang WBA interim champion. Pero ang WBA rank 2 pa rin ang mas pinili ni Inoue na harapin sa Amerika. Basta itong si Akma ay harapin niya sa baluarte muli ni Inoue sa Japan. Ayon nga sa Yale News Japan, mas inuna ni Inoue na harapin itong si Cardenas bilang paghanda ni Inoue sa paparating na laban kontra yan kay Akma. Siguro mga kakwento ay masasabi natin na madali lang na matalo ni Inoue itong si Akma. Dahil talo nga si Akma ni Marion Tapales at si Tapales naman ay pinag-aapang ni Inoue. Pero ang punto ng mga eksperto ay galing itong si Akma sa injury at medyo natagalan bago lumaban, kaya mas advantage siya itong si Tapales sa laban nila noon. Pero ganun pa man mga kakwento, kung walang mga pagbabago sa mga plano ng mga laban ni Inoue, dalawang mga kalaban na ang nabanggit, Cardenas sa Mayo at Akma sa Setyembre, kaya may isang kalaban na lang ang kinakailangan ni Inoue para makumpleto na ang kanyang 3 laban bawat taon. Sige nga kakwento, pag-comment mo naman sa baba kung sino ang gusto nyo na makaharap ni Inoue sa buwan ng Disyembre. Mga kakwento, nangangako naman si Cardenas sa paparating na laban nila ni Naoya. Ang 36 minutes sa bakbakan nila ay isang malaking oportunidad sa buong karera niya. Target man ni Inoue na bugbugin siya, pero yan din ang target niya at higit sa lahat ay nangangako siya na gawing gabang boy itong si Naoya. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong si Thandra, kay kakwentong School Matcher, kay kakwentong Rafael Kahilig. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.